mapusong araw sa iyo. Welcome sa Usapang Puso sa Puso, brought to you by the Philippine Heart Association. Samahan niyo kami para sa iba't ibang heart health advice, facts at mga kwento. Make sure to watch and listen because your heart matters. Magandang araw sa ating lahat. Mapusong araw mga ka-UPP. And this, I am Dr. Iris Garcia, the new Philippine Heart Association Advocacy Chair and also the new host for UPP. And today, meron tayong magandang pag-uusapan na papanahon. I'm sure napabalitaan niyo tungkol sa mga sugat na sa paa na matagal maghilom and yung mga limb ischemia. Ano ba yung mga yan? Pag-uusapan natin ngayon. And today, meron tayong special guest, none other than Dr. Paulo Nucum. He is a cardiologist from the Philippine Heart Center. He specializes in vascular medicine. He is also the current chair of the coronary artery disease for the Philippine Heart Association. Good morning. Salamat po, no? Mabuhay tayong lahat at mga sumusubaybay sa atin. Napapanahon po yung mga katanungan natin, no? So, salamat sa paanyaya. Okay, so let's get on with ano ba talaga itong matagal na maghilom na sugat? Ano yung cause? Ano yung sanhi niya? Paano nagkakaroon ng isang tao ng matagal na maghilom na sugat? Salamat sa tanong. So, una sa lahat, yung mga tinitingnan ho natin, kadalasan no, yung mga nagbabarang ugat o yung pulso na nagiging dahilan ng matagal na paghilom ng sugat. Ang tinatawag ho natin yan na peripheral arterial disease. Sino yung mga taong nagkakaroon ng peripheral arterial disease? Yung mga tao nagkakaroon ng peripheral artery disease, kadalasan sa datos na nakukuha natin, yan yung mga taong naninigarilyo, no? Meron pong mataas sa kolesterol, mga diabetiko, no? Meron ding alta presyon, at tinitingnan din ho natin yung mga inatake na sa puso, mga na-stroke, mga lumulobong ugat sa tiyan, aneurysm na tinatawag. Ayan po yung mga madadalas na nagkakaroon po ng mga pagbabara ng ugat o yung peripheral artery disease. Ano yung mga simptomas na nakikita natin sa mga taong ito? Yan, very important. Ano ba ang sintomas ng peripheral artery disease? Kadalasan po, ito ho yung mga kapag naglalakad, no? Natatansya na nagkakaroon ng pananakit ng bias o yung kanyang mga binte, hita, na pag huminto, humuhupa yung sakit. Ngayon, kapag naglakad uli siya ng kaparehong distansya, mararamdaman niya. So, parang natatansya niya po. Ang tawag po natin doon, claudication. Ngunit, para ho dun sa mga merong peripheral artery disease, umaabot po sa 50%, maaaring wala namang sintomas. So, paano ho natin itong matutuklasan? Yeah. Kadalasan po, na-evaluate ho natin yan. No? Nakikita ho, kaya mga iba, kung meron na po mga risk factor, halimbawa nga, yung mga naninigarilyo, diabetiko, meron pong mataas sa kolesterol, yan po yung mga tinitingnan po ng ating mga manggagamot sa puso, sa internal medicine, at dun sa mga primary healthcare physicians. So, yung pagkakaroon ng peripheral arterial disease, ito ba ay pangmatagalan? Ito ba ay panandaliang kondisyon? Paano po ba natin to malalaman? Doc Iris, no? Sa tama po kayo, meron ba itong panandalian, meron din pong pangmatagalan. Sa pangmatagalan na which is mas madalas natin napupuna, sila ho yung nagkakaroon ng mga sintomas, no? Dahan-dahan na nananakit yung mga binte pa naglalakad, no? Paulit-ulit na nararamdaman. Sa paglipas ng panahon, maaari po itong tuluyan na kumipot yung daloy ng dugo na nagiging dahilan na ang sintomas niya mananatili kahit wala na hong ginagawa. So, ang tinatawag dito is rest pain. And kapag napabayaan palalo, hindi natignan, hindi nabigyan ng pansin, mangyari po neto nagkakaroon na ng mga sugat. Yung mga sugat na hindi po nagaling. No? Liban ho doon sa mga sugat na hindi gumagaling, napapansin din po ang pagnipis ng balat, ang pagnipis ng kalamnan, yung pagkiniso, no? Yung nagiging shiny para makintab yung balat, nakakalbo po yung balahibo, nauupod yung kuko. Yan po yung mga sintomas o yung mga sinyales na sa kadahilan ng wala ng daloy ng dugo. Tandaan po natin, ang dugo po ang nagbibigay ng nutrisyon sa ating mga kalamnan, sa balat, sa buto, na kapag ito po ay
nahirapan ng pagdaloy ng dugo, nagkakaroon na po ito ng atrophy o yung pag-urong ho o yung pagkawala unti-unti ng tissues. At kapag napabayaan nga, ito yung mga sugat. At yung dahilan kung bakit maaaring hindi naghihilom talaga, ay wala naman talaga kasing daloy ng dugo. And sa kasamang palad, no, kapag ito ho ay napabayaan, maaari po maging dahilan ng pagkaputol ng paa. Yun po yung iniiwasan ho namin at isa pang advokasya sa Society ho ng Vascular Medicine dito sa Pilipinas. Nako, nakakatakot pala yan kung maputulan tayo ng paa. Na-mention nyo kanina na merong mga test na ginagawa para malaman kung maganda ang daloy ng dugo sa paa. Maaari nyo bang masabi kung ano itong mga test? So, Doc Iris, yung isang pang-test po natin na dapat nagagawa po sa primary health clinic, kung hindi man ho sa mga ospital, yung tinatawag ho natin na ankle brachial index. Ito po yung kinukunan ho natin ng presyon sa braso, kinukunan din po ng presyon yung ating paa. Makikita ho natin doon kung nagkakaroon po ng pagnipis ng daloy. Bumababa po kasi ang presyon ng mga bias natin sa baba, no? Isang maganda hong eksaminasyon upang malaman ho natin kung humihina po ang daloy. Napakadali po ng test na yan. Blood pressure lang po yan sa binti. Okay. So, ankle brachial index, yan po yung ginagamit. Meron po mga ibang test. Halimbawa po yung segmental pressures, no? Bawat parte ho ng bias, mula ho sa malapit sa balakang, papunta ho sa ibabaw ng tuhod, sa baba ng tuhod, hanggang sa talampakan, hanggang sa mga daliri, maaari ho natin makuha yung mga blood pressure na yan. So, meron din po tayong tinatawag na arterial duplex scan. Okay. Ito po yung imaging study. Kinukunan po namin ng ultrasound. Hindi po gumagamit ng radiation, walang ginagamit ng contrast. Ultrasound, tinitignan po namin yung daloy ng dugo. At may kita din namin kung nagkakaroon na ho ng pagkikipot ng ugat, no? Nakita namin anong klase yung maaring nagpapakipot. Maari ho ba itong baradong ugat? Cholesterol ba ito? Yung mga sebo na nakabaraho doon? Or meron pong napinsala, no? Marami pa hong ibang test. Meron pa hong CT scan, angiogram. Pero yan po ay nire-reserve po namin para ho sa individual na meron na ho talagang peripheral artery disease at meron na hong plano na kailangan isaayos yung mga baradong ugat. Nabanggit nyo kanina yung mga senyales at simptomas ng peripheral arterial disease. Maaari ba nating balikan ulit kung ano ba itong pinaka-importanteng simptomas na dapat tandaan ng ating mga viewers? So, salamat Doc Irish, no? Review natin ano ba yung mga sintomas ng peripheral artery disease. So, kung kanina pinag-usapan natin yung mga sintomas na kapag naglalakad, nananakit, nagpahinga, nawawala, no? Meron din po tayong tinatawag na mga acute. Yung tinatawag natin na acute limb ischemia. So, meron po tayo yung heart attack, no? Yan, emergency po yan. Meron din po tayo brain attack or yung stroke, emergency din po yan. At kung meron po mga ganon, meron din pong acute limb ischemia. Okay. So, parang leg attack po siya. So, kapag ito po'y pinabayaan ho natin, maaari pong dahilan na maging mamatay ho yung kanyang bias o yung kanyang paa na maging dahilan para tanggalin po ang binti. So, time is muscle po sa puso, no? Time is leg also para sa binti naman natin. So, maagap na pagkukonsulta, maagap na panggagamot, at maagap na intervention ang kinakailangan upang maisalba natin ang binti ng ating pasyente. So, ano yung mga papakatandaan? Meron po tayong 6 P's na tinatawag. Una po na P, yung tinatawag natin pulselessness. Yan po yung pagkawala ng pulso sa mga bias. Kasama din po dyan yung pallor o pamumutla. Kasama din po yung paresthesia, yung parang namamanhid. Meron din po yung paralysis o powerlessness, no? Nawawala po yung kakayahan na gumalaw, yung nagiging paralisado. Kasama din po yung paglamig ng mga binti o poikilothermia na tinatawag natin. Meron din po ang pinaka-importante ho sa lahat ng P's ay yung tinatawag natin ng pulselessness. Kasi pwede po yung iba na manhid, nalalamig, na parang nangingimi, nangingimay. Pwede naman po yon, pero kung may pulso,
maaaring hindi po tayo acute limb. Ang kawalan po ng pulso, ang isa sa pinaka-importanting determinant natin para masabi ho natin na merong acute limb ischemia. Ayan, so narinig natin from Dr. Paulo Nocum, ang importante talaga pagkawalan ng pulso, no? Pulselessness, very important. Pag wala na po kayong nakapang pulso, naku, agad, pumunta na agad tayo sa emergency room para ma-check up na yung leg or yung paa natin. May So, idadagdag din po yes. ako doon, Doc Irish. Ito ho, kadalasan, isa ding importanteng ikinukonsulta sa emergency room ay yung biglaang pagsakit ng paa. So, ang pakiusap po namin sa ating mga pasyente, huwag ho sana tayong dumulog kay kumare, kay kumpare, kay barangay chairman, no? Sa ating mga kaibigan kung hindi po sila manggagamot. Kasi importante ho dito na matuklasan kung meron po talagang pagbabara na ugat. So ulitin ho natin, pulselessness o kawalan ng pulso, paresthesia, yung tila pamamanhid, meron po tayong paralysis, yung panghihina o yung kawalan ng kakayahan gumalaw. Meron po tayong poikilothermia o yung paglamig ng mga binte. Meron din po tayong pamumutla o pallor. At isa pa hong kadalasan na kinukonsulta, pain o yung pagkirot na tinatawag natin. So maaring yung presensya po ng lahat except kung may pulso po, maaaring hindi po siya acute limb ischemia. Pero pag wala pong nakakapampulso, yan po ay isang masamang indikasyon na maaari pong acute limb ischemia at yan po ay isang emergency. Balikan natin yung pinaka-importanteng matandaan nila regarding sa chronic limb ischemia o yung peripheral arterial disease na hindi naman kailangang agad-agarang magpatingin. Okay, thank you, Doc Irish. No? So, kung meron po yung acute, meron din po yung chronic. Yung acute, yung kailangan mabilisan. Yung chronic, ito po, matagalan na po ito. Maaring tumagal na po ito ng linggo, buwan, no? So, ano yung mga sintomas uli? Balikan natin yung pagkakaroon ng claudication o yung pagsakit o pagtigas sa mga bias natin, panaglalakad at panagpahinga, humuhupa at kapag naglakad uli ng kaparehong distansya, natatansya po yan, no? Kung gaano kalayo yung kaya niyang lakarin, bumabalik uli yung sintomas. Isa pa ho na maaari mga napupuna, habang natutulog, sumasakit ang binti. Kinakailangan bumangon ng pasyente, kailangan niyang ibaba yung paa niya, bumangon sa kama, ibaba yung paa. So bakit nawawala yung sintomas nun? Kasi pag binaba yung paa, tumataso, base ho doon sa pressure, papunta ho doon sa kanyang mga bias, no? So isa ho ito sa mga paraan ng mga pasyente na ginagawa nila para maibsan yung mga nararamdaman sakit. Pero katuwang ho nito, yung pagkakalbo ng balahibo, no? Pagnipis ng kuko, pagnipis ng kalamnan, pagnipis ng balat, ultimately, nagkakaroon na po ito ng sugat. Yung sugat na hindi po nagaling, napakatagal po, no? Napakasakit din ho niyan, no? Pabalik-balik. Isa ho yan doon sa tinatawag naman natin na chronic limb-threatening ischemia. Maring hindi po ito emergency agad, pero kung ito'y pababayaan, malaki ang tsansa na sa susunod na 1 taon, 2 taon, aabot po sa higit 50% ng mga hindi ginamot ang napuputulan ng mga bias. Paano ba ma-prevent ang mga pagkakaroon ng peripheral arterial disease? Okay, thank you, Doc Irish. This is important po. Sana po sa ating mga taga-subaybay, importante po na makinig kayo sa inyong mga manggagamot. Lagi kong paalala ng Philippine Heart Association, itigil na po ang sigarilyo. Isa ho yan sa pulot dulo na maaring dahilan ng pagbabara ng ugat. Kung kayo po ay diabetiko, no, siguraduhin po na kontrolado ang inyong asukal sa katawan. Kung kayo po ay nadiskubre na mataas ang kolesterol, siguraduhin po ang inireseta sa atin ng ating manggagamot, ating iniinom, at regular po tayong magpapacheck up. Marami pa hong iba, no? Halimbawa, paano kung meron na ho kayong PAD? So, ano ho yung maaari nating gawin? No? Meron pa ho bang remedyo? Kasi kadalasan, ang dumadaing na ho neto, mga dumudulog sa mga malalaking ospital, ayan na po, bulok na ho yung paa, o napakasakit na, napakalaki ho ng gastos
para ho dito. At ito ay hindi pa ho saklaw sa ngayon na mga benepisyo ng kaliwat kanan. Gawa po ng limitado pa lang ho ang mga espesyalista na nakakagawa nito. Kadalasan, ang mga nagiging prioridad yung atake sa puso. Pero nakakalimutan na meron din po tinatawag na peripheral artery disease. So ulitin, tigil ang sigarilyo, pakiusap. Kung hindi, makikita ho tayo na mas maaga. No? O kaya naman po, yung para sa mga may alta presyon, doon sa mga diabetiko, mataas ang kolesterol, siguraduhin na naiinom po ang inyong mga gamot. Ang konsultasyon ninyo, hindi po napapatlangan. Lagi ho may check-up. Isa pa ho, lagi nakakalimutan ang pag-ehersisyo. No? Ultimo ho yung paglalakad. No? Gawin ho natin yung 1 oras na pag-ehersisyo. Hindi lang po puso ang kaya niyang pagandahin, pati yung mga ugat natin sa mga bias, no? Makakatulong po ito, Doc Irish, no? Sa ating mga taga-subaybay. Nakakatulong po ito sa pag-igi o doon sa pagginhawa ng paglalakad. Doc, paano ba? Kasi nasakit, yun ang kadalasan ni dinadaing. Doc, pag naglalakad ako, sumasakit lalo. Kapag nasakit, papahinga, pero unti-unti. Meron din po mga ibang programa, ang iba't ibang sangay ho ng mga ospital. Meron po tayong tinatawag na Supervised Exercise Training Program. Ito po ay merong abiso ng manggagamot. Gabay po ito kung paano ang tamang pag-ehersisyo. Kung meron po para sa rehabilitasyon ng puso, meron din po sa rehabilitasyon ng ating mga binti. Katuwang ho nito at tamang nutrisyon, no? Iwas ho tayo sa kasalanan. Alam naman ho natin kung anong kasalanan. Ang kasalanan ay salt. Salt is asin. Yes. Lagi natin asin. Sinasabi. Kaya may kasalanan. No? Okay. So, siguraduhin ho natin yung 5 to 100 ng PHA advocacy po, no? Na kailangan tayo'y kumakain ng gulay, ng prutas, no? Okay. 5 serving, yung limitahan natin ng 2 oras lamang, ang panonood, no? Yung panonood ng telebisyon, computer, at least 1 hour of exercise every day. Yes. Wala hong sigarilyo, utang na loob, wala rin ho sanang alak. And zero sugar and sweetened drinks. Very important po yan. Yes. No? So, yes, maraming salamat, Dr. Paulo, for mentioning very extensively kung anong pagbagay na iwasan at paano lumayo sa pagkakaroon ng peripheral arterial disease. So, nabanggit mo gamutan, aside from exercise of course, na kung saan gaganda ang daloy ng blood flow sa legs natin, ano yung may mga gamot ba tayong pwedeng inumin or meron bang medical intervention para maiwasan at gaganda ang daloy ng dugo? Doc Irish, thank you for stating, no? Importante po ito yung gamutan natin. So, kapag kayo ay natuklasan na ho na meron tinatawag na peripheral artery disease, meron pong maaaring ibigay sa inyo ang inyong manggagamot na tinatawag natin ng mga pampalabnaw ng dugo, mga anti-thrombotic. Ang purpose nito ay para maiwasan natin ang karagdagang komplikasyon kasi kung kayo po ay may barado ng ugat sa paa, malaki ang tsansa may baradong ugat din sa puso. Meron din pong maaring baradong ugat sa utak at maaring lumolobo ang ugat sa tiyan. So, nagbibigay po ng anti-thrombotic para mabawasan ang tsansa na magkaroon po tayo ng komplikasyon sa mga ganong problema. Susunod dito, kung kayo ay may alta presyon, diabetiko, meron po mga magaganda ho mga gamot, kaya siguraduhin kung ano po yung nireseta na susundan. Hindi po ito napapalitan ng herbal, hindi po ito napapalitan ng tapal, hindi po ito napapalitan ng patawas, no? Ito po ay kinukuha natin sa tamang gamot. Okay. Meron din na mga gamot na nakakatulong sa pagganda pa ho ng paglalakad. Gawa ho na may claudication, halimbawa 200 metro bago nasakit ang binte, meron din pong maaring ibigay sa inyo na gamot, ang inyong manggagamot, na para lumawig ang inyong kakayahan para maglakad upang gumanda ngayon ang sirkulasyon lalo. So, siguraduhin na kayo po ay makikinig sa inyong manggagamot, kukonsulta po, no? At tanungin kung maaring hindi po ito na tanong ng inyong manggagamot, kung may sintomas po kayo, huwag po kayo mahihiya na ikonsulta yan sa manggagamot. In fact, kapag diabetic, lagi ho natin papakita yung ating talampakan sapagkat
Kung ito po ay hindi natin napakita, meron na pala kayong sugat na hindi nyo napuna, maaaring ito ho ang maging mitsa ng isang mas malaking problema. No? Doc Thank Irish? you. Yes. Thank you, Dr. Paulo. So, in other words, kung ano yung mga gamot natin sa diabetes, sa alta presyon, sa kolesterol, yun din po yung gamot na nakakatulong sa peripheral arterial disease. Nabanggit nga ni Dr. Nucom kanina, kung anong meron sa puso na nagbabara, ganun din sa utak, ganun din po sa ating mga paa. So, panatilihin natin, maintenance po natin ang mga gamot na yan. So, minsan, kadalasan maitatanong natin, maintenance na po ba ito or for life? Kung meron na kayong bara sa binti nyo, sa ating mga arteries or sa mga ugat dyan, yes, maintenance na po yan. Tama po ba, Dr. Tama Paulo? po yun, no? Maintenance na yun, panghabang buhay, at yan po ay ina-adjust depende ho sa pangangailangan ninyo. Hindi po ng kapitbahay, ni barangay chairman, o ni kumpare, no? Hindi po ng ating anak kung hindi po manggagamot. So siguraduhin po natin, hindi po sila nag-a-adjust nun, o yung butika, no? Hayaan nyo po ang inyong manggagamot ang maglilingkod sa inyo sa panggagamot. So ito yung pinaka-importanteng portion ng ating UPP, the question and answer portion. So dito sa UPP, walang fake news. So pag may gusto tayong malaman patungkol sa cardiovascular health and cardiovascular disease, dito po tayo tumutok. Our first question is from Dr. Paulo. Doc Irish, very important. Hereditary, ito ba ay namamana o ito ba ay natatamo natin? So, sa mga natatamo na kanina na pag-usapan, yung paninigarilyo, no? Ang mga taong diabetiko, mataas ang kolesterol, meron mga may alta presyon, o kaya naman po may mga ibang karamdaman. Maaaring lagpas po sa topic natin ngayon, yung tinatawag na abnormal na tibok ng puso, yung atrial fibrillation, na maaaring pagkakaroon na namumundugo, na maaaring pumunta sa mga bias natin. So ito po ay yung mga ilan sa mga acquired na common, yung mga kadalasan. Hereditary, maaaring meron po mga maliliit na bilang na yung pagkipot ng ugat, yung pagkapal na ugat, pero hindi po gawa ng kolesterol o ng sebo o gawa ko ng paninigarilyo. Kadalasan po neto yung mga vasculitis. Pero bihira po ito, pero importante, no, na matuklasan, maipasuri, na maaga para maagapan, kasi iba po ang paraan ng ating panggagamot sa mga individual na merong hereditary type. Pero kadalasan, ito po ay yung mga natatamo, gawa ho sa syempre sa naging hindi po maayos na bisyo at yung kalabisan po, no, at hindi po pagsunod sa mga gamot ng inyong mga manggagamot. Tandaan po natin, hindi siya hereditary, acquired siya. And si Dr. Paulo again mentioned a new disorder, yung tinatawag nating irregular ng tibok ng puso or atrial fibrillation. So tatandaan po natin yan. The next question is from Napapanahon tanong, bakit napakadaming doktor ang kailangan sumalba lamang ng barado ugat sa paa? Ito po ay isang karamdaman na maaring napakadami pa hong ibang komplikasyon, at ito po yung kahihinatnan. Halimbawa, isang diabetiko nagdadialysis na barado ang ugat niya na stroke pa po, no? Ito po ay kinakailangan ng iba't ibang sangay ng mga manggagamot. Katuwang ho dyan ang internal medicine, ang nephrology, ang cardiologist, ang vascular surgeon, ang wound care specialist. Yes. Katuwang din ho dito ang special procedural nurses, mga wound care nurses, Yes. nutritionist, no? Ika nga sa sinasabi nila, kinakailangan ang buong komunidad ang tumulong. Pero katuwang din ho dito ang kamag-anak ng pasyente para encourage, palakasin ng loob, upang kumapit ho doon sa mga paraan na panggagamot. the next question ay galing sa So kasalukuyan po,
ang vascular medicine ay binubuo po ng aming society, Philippine Society of Vascular Medicine. Sa kasalukuyan, ang bilang po namin ay 158 po sa buong Pilipinas na nagbibigay ho ng pag-aalaga, gumagamot, at nagbibigay din po ng impormasyon sa kapwa natin manggagamot. Ngayon, sa mga dalubhasa naman po sa mga sugat, yan po ay binubuo ng Philippine Wound Care Society at iba-iba pa pong mga sangay ng specialty. Meron pong kasabang vascular surgeon, general surgeon, orthopedics, meron pong wound care nurse, nutritionist, no? Na binubuo po ng maraming komunidad. Pero kung ang katanungan ho ay sapat na ho ba ang bilang, tatapatin ko, medyo kulang po, no? At nanghihikayat po ang mga society na sana dumami at maging equal po, no? Para sa bawat lalawigan, meron pong espesyalista na maaaring gumabay sa merong mga sugat sa binti na maaaring natatagalan sa paggaling. Next na tanong naman ay galing sa Gaano ba karami ang may peripheral artery disease? Limitado lang ho ang datos natin dito. Pero dun sa isang sinagawa na review ng PhilPAD, no? Ito po ay nilathala noong 2007. Nakita ho nila doon na maaari umabot po ng 31% ng individual na mga may karamdaman sa iba't ibang parte ng katawan, halimbawa problema sa puso, ay maaari pong meron tinatawag na peripheral artery disease. So maaring ito po ay maaring tumaas pa ho sa nakalipas na dekada, gawa po ng patuloy pa rin ang paninigarilyo, at syempre meron na rin ho yung bagong bisyo ho, yung tinatawag natin na vape, no? So abangan ho natin sa mga susunod ho na impormasyon kung maaring dumadami pa lalo. Pero tandaan uli natin, gaya na nabanggit ko kanina, maaari pong umabot na 50% na may peripheral artery disease ay wala po talagang nararamdaman, no? Bagkus kung may mararamdaman na tayo, ito po ay isang senyales na mas malubha na po ang estado ng isang pasyente. Is the management of limb ischemia costly? Ang panggagamot po sa limb ischemia, kung ito po ay chronic limb ischemia, napakalaking gastos. Una po, gastos sa gamot, gastos sa pagpapadoktor, of course, no? Gastos sa pagpapa-opera kung kinakailangan, no? Gastos sa rehabilitasyon, kawalan po ng araw sa pagpasok sa trabaho kung kayo po ay naninilbihan o nagtatrabaho, kawalan din po ng pasok o yung ikang absence na magbabantay. So napakalaki pong economic impact neto kung kayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na chronic limb threatening ischemia. Ngayon, para ho dun sa acute limb ischemia, parang heart attack din po ito, no? Kailangan operahan sa lalo madaling panahon. Medyo may kamahalan din po ang gamutan at limitado lang po ang mga ospital na may kapasidad na magsagawa ng operasyon para maisalba. So, timely detection o yung early detection po, natuklasan na manggagamot sa inyong lugar, at yung napapanahon na pagre-refer o yung paglipat, yung pagko-coordinate po sa pasyente patungo ho sa isang ospital na may kapasidad na mag-opera. Pero sa gastos, sa palagay ko po na ibibigay naman ng PhilHealth yung no balance billing sa mga ospital na accredited po ng DOH na may kakayahan gumawa niyan. This is our final question. Ang alam kasi namin, just to give you a background ng konti, ischemia sa puso lang. But kanina, while we were discussing about limb ischemia, meron din pala niyan. So please explain what ischemia is. Okay. Ang ischemia po ay ito ho yung pagnipis o yung paghina o yung kakulangan ng daloy ng dugo, no, sa ating mga ugat.
particular ho doon sa ating binti, no? So yung tinatawag natin na claudication ho doon sa binti natin, gawa ho ng peripheral artery disease, ay kahalintulad din po ng angina o yung ischemia po sa puso, kahalintulad din po ito ng ischemia sa utak. Tandaan po natin yung kakulangan ng supply ng dugo. Kasi ang dugo ay buhay. Yung buhay po na yan nagdadala ng oxygen, nagdadala po ng nutrisyon, no? Nagtatanggal po ng metabolites o yung dumi na tinatawag natin after po ng lahat ng metabolic effect o yung pangailangan ng cells. Kapag nagkaroon po ng kakulangan sa supply ng dugo, doon po nagkakaroon ng ischemia. At kadalasan, maaari pong sintomas ng pagsakit. Halimbawa, sa puso, angina, o yung tinatamaan po sa utak, ito po yung nagkakaroon ng stroke, no? Pero sa binti, kadalasan yung pagsakit pa nag-ehersisyo. So, paano ho ba ito nagkakaroon? Gaya na nabanggit na natin kanina, maring masamang bisyo po, paninigarilyo, pinabayaang diabetes, alta presyon, mataas sa kolesterol, at iba pa. O halimbawa, yung mga napabayaan na mga irregular na tibok ng puso, na mangyari po ang puso maaaring magkaroon ng pamumunan dugo at yun po maaaring humalo sa sirkulasyon at bumara sa mga bias. So, isa ho yan doon sa mga kadalasan na nagiging dahilan po ng peripheral artery disease. So, paano maiwasan? Gaya ng mga nabanggit ko, iwas sa kasalanan, iwas ho tayo sa mga bisyo, mag-ehersisyo, uminom po ng gamot, nababatay po sa reseta na inyong manggagamot, kumonsulta ng regular, no, mag-ehersisyo ho, no, patuloy ho ang paglalakad, no, patuloy ho ang paggalaw, pagkilos, at yan po ang isa sa pinaka-importante hong paraan natin para maiwasan natin ang matinding kapinsalaan sa ating mga binti. To wrap up our first segment, can we ask Dr. Paulo Nucom for your parting words on the topic? Okay, so wala hong katapos ang pagpapaalala sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Maring kayo po ang maging tulay para sa isang pasyente na maring mahal nyo sa buhay, maring mga kaibigan ninyo na maring may sintomas na, no? So, ito pong kaalaman natin, wag ho nating panatilihin sa ating sarili lamang, no? Maaari nyo po itong ibigay, i-share sa inyong mga mahal sa buhay dahil ang impormasyon ho ay isang kalakasan po, no, upang maiwasan natin ang isang malubhang karamdaman. Gaya na sinasabi ho namin paulit-ulit, ang bisyo pong paninigarilyo, ang mga karamdaman pong alta presyon, diabetes, no, mataas sa kolesterol, walang kasawa-sawa pong pagbabatid na yan po ay nakokontrol. Ang paninigarilyo pwede na pong ihinto hanggat may pagkakataon pa ho, no? So mahalin po natin ang binti sa katulad din ng pagmamahal natin sa puso, sa ating buhay. Ang binti po ay buhay din natin. Ito po ang nagdadala ho sa atin sa ating mga patutunguhan. Maaari po ito magbigay sa atin ng tindig at kung ito'y pababayaan, maaari pong kunin ho sa atin at maging pahirap po para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay. Thank you so much, Dr. Paulo Nucom. Of course, maraming salamat sa lahat ng tumutok, nakinig sa episode na ito. Abangan ang UPP Critical Limb Ischemia Part 2 on August 29, 10 a.m. at the PHA Facebook page. Thank you!